Isa pong mapagpalang araw at mapagpalang panahon sa atin pong lahat sa buong San Gil Montessori Casa School. Ako po si Louie Di Queros ng San Gil Montessori Casa, Rosario, Batangas. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang talata sa Biblia. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaralan ng iyong mga salita. Ito po ay matimo sa aming puso at isip at sa ganun ay magkaroon kami ng karunungan mula po sa inyo, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title nga po pala ng ibabahagi kong ito ay pinamagatang Bigyan mo ng oras ang Diyos sa buhay mo. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 8 verse 28 to 34. Kung nakita na po, basahin po natin. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya mga demonyo, kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus, sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinasapian ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan o ang mga tao upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, pinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Ano po yung nakita natin dito? Wala pong ibang pinagkabalahan ang mga tao noon kundi hanap buhay, trabaho. Sa panahon po natin ngayon, tayo ba ay may oras pa sa Diyos? Bigyan mo ng oras ang Diyos sa buhay mo. Tayo ba ay puro trabaho na lang? Hindi ako naniniwala hindi tayo na-stress minsan. Tayo ay nakakaranas ng pagsubok ng mga problema, alalahanin. Aminin natin minsan parang susuko na tayo. Bigyan mo ng oras ang Diyos sa buhay mo. Time to pray. Manalangin. Pagkagising mo ng umaga, manalangin ka bago kumain, sa tanghali, hapon, bago matulog sa gabi. Kailangan po natin yan, panalangin. Invite Jesus unto your heart. John 3:16, ito yung puso ng Biblia. Alam na natin to, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-iibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang lahat ng sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Memorize His words. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kakaligtaang pagbulay-bulayan ang aklat ng kautusan. Pag-aralan mo to araw at gabi, at sa gayon, tatagumpay ka sa iyong buhay. And empowerment, palakasin mo yung sarili mo. Pagpapalakas sa sarili o pananampalataya sa Diyos. Nandun ka na rin lang, palakasin mo yung sarili mo. Pray, read the Bible, kulang pa nga dapat mag-worship ka. Kung meron kang alam na isang kahit worship song, awitin mo to sa Diyos. Isabay mo sa panalangin, isabay mo sa pagbasa ng Bible. Napapagod na tayo. Bigyan natin ng oras ang Diyos. I tell you, kapatid, the time will come, darating din ang panahon na alam ko hindi ka napapagod ngayon, alam ko hindi ka na na-stress mo, pero darating ang panahon
tatawag ka rin sa Diyos. Bigyan mo ng oras ang Diyos dahil yan ang mahalaga. Huwag puro trabaho. Huwag puro lagi tayong abala. Alam niyo, pag ito yung dumaloy o yung araw-araw, inuna mo ang Diyos sa araw pagising mo pa lang, dadalo yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi ito yung mahalaga yung pag-ibig ng Diyos, sa harapan ng Diyos, pagmamahal pa rin. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, sapagkat nananatili ang tatlong ito, pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Bigyan mo ng oras ang Diyos sa buhay mo. Huwag po puro trabaho. Salamat po sa oras na ito. Samahan niyo po ko muli sa ating pagtatapos, pamagitan po ng ating panalangin. Lord, salamat po sa na pag-aralan namin yung mga salita. Lord, na pagtanto po namin na huwag po puro trabaho kami. Huwag po puro abala kami lagi sa mga bagay na aming ikagaganda ng buhay namin. Lord God, magkameron kami ng time o oras, panahon para po sa inyo. Lord, salamat po. Ituro niyo po palagi sa amin ang pray, ang read the Bible, and worship. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.